Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito po sa ating channel. Lalo-lalo na po kila Ate Salel, Lynn, Mel, Mila, Kuya Arnold at marami pang iba. Nakakasama po natin dito sa ating daily devotion. Now, yung series po natin ngayong umaga ay magsisimula na po tayo sa series natin patungkol sa Christmas. So, yung napili ko po na theme na i-address natin, First Christmas, Celebrating the True Essence of Christmas. My hope and prayer, yung season na ito, itong celebration natin ng Christmas na to ay mas maging meaningful. At hindi po natin ma-miss yung napakagandang essence, napakagandang kahulugan ng Christmas. So sa series po natin ito, ang First Christmas po ay titingnan natin sa pananaw ng 7 perspektibo. From the perspective of the sender, broker, vessel, witnesses, enemy, scholars, and savior. So 7 po yan mula po ngayon hanggang sa araw ng Pasko. So yung talatang pag-aaralan po natin ay magmumula po sa 1 John chapter 4 verse 9. 1 John 4:9. Now yung first Christmas po, ito po yung panahon na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung unang celebration ng Christmas. At titingnan po natin ito unang-una sa perspective ng sender, sa perspective ng Diyos Ama na nagsugo sa anak. Sabi po rito sa 1 John 4:9, "In this, the love of God was made manifest among us, so that God sent His only Son into the world, so that we might live through Him." Sa Tagalog po, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. So ito pong mga talatang ito po ay patungkol po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, at ito po yung basihan kung bakit tayo dapat mag-ibigan. Ito po ang konteksto nung sinulat po ito ni Apostol Juan. Now, yung unang puntos po natin ngayong umaga, dahil tinitingnan po natin ang Christmas, yung first Christmas, yung sinugo ng Diyos si Jesucristo. So tinitingnan natin ito from the perspective of God the Father. So ito po yung unang puntos natin. God has no plan B for salvation. Ang Diyos Ama natin, walang plan B, plan C, plan D, plan E, o mga iba pang plano patungkol sa salvation. Because in His perspective, in His mind, there is no other way for us to be saved. There's no other way for us to receive salvation. Ano po yung plan A and the only plan of God? The only plan of God is to send the Lord Jesus Christ to be His missionary in this world. So sabi po rito sa mga talata na pinag-aaralan natin, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sobrang minahal tayo ng Diyos na alam niya sa kanyang sarili, there's no other way for us to be saved. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Wala na ibang plano pa ang Diyos. If there's any other way apart from Jesus Christ to be saved, for us to be saved, edi sana hindi na isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Now, isipin po nating mabuti yung bigat ng first Christmas, Kung ikaw po, tatay, nanay, ako, tatay, meron akong anak. Yung anak ko, hindi ko ibibigay ang kahit kanino. Kapalit ng kahit sinong tao. Kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang anak ko, lalo-lalo na sa isang taong makasalanan. Sipin niyo po mabuti yan.
Pero yung Diyos po natin, ang tingin niya sa sangkatauhan, walang kapag-apag-asang maligtas, kundi sa pamamagitan lang ng kanyang anak. At ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para maging tagapagligtas natin. Para ipanganak, mabuhay bilang tao, mamatay doon sa krus sa ikaliligtas natin. So God has no plan B for salvation. Si Jesus lang talaga yung kaparaanan para tayo maligtas. And because God loves us, binigay niya po ang ating Panginoong Jesucristo. Now, pangalawa po, God's love is so great that He sends His Son. Yung pag-ibig po ng Diyos Ama, sobrang lawak. Hindi nga natin masukat eh. Sobrang lawak, sobrang bigat. Kung ikaw pinagdududahan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, think about this, no? Ikaw hindi mo maibibigay yung anak mo para sa ibang tao eh. Pero yung Diyos binigay yung anak niya para sa iyo at para sa akin. Pagdududahan mo pa ba yung pag-ibig ng Diyos? Kung ibinigay niya ang pinakamainam, kaisa-isang anak niya, bakit mo pagdududahan ng Diyos para sa mga maliliit na bagay na sa tingin mo hindi niya binigay para sa iyo? No? God's love is so great that He sends His own Son, the Lord Jesus Christ, for us, for our salvation. Now, sabi po sa mga talatang ito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, minahal tayo ng Diyos, sobrang tinding pag-ibig, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Ibinigay niya ang ating Panginoong Jesucristo para maging tagapagligtas natin. Now, Diyos po ito. Isipin niyo po, perfect God. Tayo po makasalanan. Tapos yung Diyos pa yung nagsakripisyo para sa atin. Ibinigay niya yung anak na matay doon sa krus. Saang religion mo makikita yung ganyang kamapagmahal ng Diyos? Saang religion mo makikita, kahit anong religion dito sa mundo, wala kang makikitang merong Diyos na nagkatawang tao na namatay doon sa krus. Nagsakripisyo ng kanyang sarili dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Wala kang makikita ang Diyos na ganong naglingkod sa atin. Kaya sabi sa Biblia, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and gave Himself as a ransom for many. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao na naglingkod sa atin. Ganun po yung biyaya ng Diyos na ipinakita niya sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya yung pangatlong puntos po natin, no? God gave us new life through Jesus Christ. Kapatid, kung ikaw hindi mo pa naibibigay yung buhay mo sa Panginoon, tandaan mo ito. Ibinigay ng Diyos si Kristo para sa atin. Why can't we give our lives to Jesus? Why can't we surrender our comforts in this world? Ang dami natin, minsan kasi sobrang komportable tayo sa buhay natin to the point na ayaw na nating sumunod sa Panginoong Jesucristo kasi pag sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, it's not comfortable. Laging mayroong sakripisyo, laging mayroong i-give up. Pero tandaan po natin, Jesus sacrificed the comfort of heaven. Heaven, the comfort of heaven. The comfort of being God, being worshipped by angels, na talagang nanginginig yung mga anghel sa Kanya, sumasamba sa Kanya, tas biglang naging tao, niyuyurakan, no? Dinuraan ng mga sundalo, at pinahirapan, nilatigo, at ipinako sa krus. Sipin po nating mabuti yan. Ang tindi ng sakripisyo ng Panginoon sa atin. Now, why can't we sacrifice ourselves? Why can't we offer ourselves as a living sacrifice to Jesus? Na, pag-isipan po nating mabuti yan. Kung hindi mo pa naibibigay yung buhay mo sa Panginoon, now is the time to surrender your life to Jesus and start your journey with the Lord Jesus Christ. Kasi ang Diyos lang, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang makakapagbigay sa atin ng bagong buhay. Kaya sa perspective ng Ama, God has no plan B for salvation. God's love is so great that He sends His Son. Ang tindi ng pag-ibig sa atin ng Diyos Ama at sinugo niya ang kanyang anak. At sa paningin ng Diyos, walang ibang paraan para tayo magkaroon ng bagong buhay kundi sa pamamagitan ng anak.
ng ating Panginoong Jesucristo. So God gave us new life through Jesus. Kaya patuloy po tayong mamuhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ano po yung application natin sa katotohanan ito? Number 1 po, do not buy into commercialism. Ano ba yung commercialism? Alam niyo po yung Christmas, minsan patungkol na kay Santa Claus. Santa Claus, sa mga regalo, sa hamon, sa pagkain, sa mga gift na matatanggap mo sa ninong-ninang, or busy tayo ng mga adult na, busy tayo sa mga pagbibigay ng mga material things sa mga tao, sa mga inaanak natin. Commercialism, parang materialistic na yung mga tao. So do not buy into commercialism, consumerism. Kasi yung commercialism or consumerism, it simply means Christmas is about us, human beings. Pero tandaan po natin, Christmas is all about the Lord Jesus Christ. Christmas is all about God. It's all about God sending His Son, the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ipinanganak for a mission. And this is not about consumerism or commercialism or hamon or Noche Buena. Ito po ay patungkol sa pagliligtas ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. So do not buy into commercialism. Instead, go back to the true essence of Christmas. Balik po tayo 2,000 years ago. Let's commemorate. Alalahanin natin ano ba talaga nangyari 2,000 years ago. At bakit nagkaroon ng first Christmas. Para yung Christmas natin ngayon, hindi na patungkol sa atin or yung consumerism, yung mako-consume natin, ma-enjoy natin, mapapasyalan natin. It's not about all those things. It's all about the Lord Jesus Christ. That's why point number 3, we need to celebrate Christmas worshipfully. Celebrate natin tong season na to, no? From this time forward, from this time on, i-celebrate natin yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo nang merong pasasalamat sa ating mga puso, thanksgiving, and worship, pagsamba sa ating Diyos. So let's celebrate Christmas worshipfully. So ano po yung mga applications po natin? Do not buy into commercialism, go back to the true essence of Christmas, and celebrate Christmas worshipfully. Celebrate natin itong Christmas na ito na nakatuon, nakafocus sa ating Panginoong Jesucristo, punong-puno ng pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Now, para naman po sa ating discussion, how can we practically celebrate Christmas worshipfully? Paano natin mas-celebrate, practically speaking, itong season na ito ng punong-puno ng pagsamba at pasasalamat sa ating mga puso? Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord, no? Sabihin natin sa Kanya, Father, forgive us whenever we miss the point of Christmas. Forgive us when we are too absorbed by gifts, food, and other material things. Minsan sobrang busy natin talaga sa mga material na bagay, mga party, paano i-spend yung bonus natin, no? And things like that. Sabi natin sa Panginoon, Lord, forgive us, no? When we are too absorbed by gifts, food, and other material things. Forgive us when we are too focused on ourselves. Because Christmas is not about ourselves. Christmas is all about Jesus Christ. So let's thank the Lord. Thank you, Father, for making us realize that Christmas season must be celebrated with an attitude of worship and thanksgiving. I honor you, Lord. Thank you. In Jesus' name. Sasama po natin ito sa ating panalangin na yung Christmas na ito, itong season na ito ay talagang nakatuon sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, salamat po sa katuwang natin, sa devotion natin na ito, ang ating kaibigan, si Brother Alvin. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid, and belated happy birthday sa iyo.
At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to our family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.